Magandang gabi sa inyong lahat mga kakausa. Magandang umaga kung anong oras niyo mapanood dito. Mga kakausa, i-share ko lang sa inyo. Meron kasi nagtanong sa akin, nag-suggest na i-vlog ko din daw o kaya i-content ko din daw kung merong hiring dito sa Saudi, kung kumusta ang trabaho, maganda ba o hindi. So mga kakausa, gusto ko lang i-share sa inyo, maganda rin yung suggestion niya. So itong sasabihin ko sa inyo ay opinion ko lang opinion ko lang at hindi namang pare-parehas ang opinion natin mga lahat. Hindi pare-parehas ang opinion nating lahat. So kung yung sa tanong kung meron bang hiring dito o kaya meron ba akong mai-recommenda na trabaho dito o kaya yung mai-recommenda na kumbaga kampanya o kaya sa mga gustong magpunta dito. Ang masasagot ko lang dyan mga kakausa ay nasa inyo po yan. Hindi ko may recommend na pupunta kayo dito, lalo na yung mga skilled worker. Lalo na ngayon na maraming open na skilled worker sa Japan, lalo na sa New Zealand, sa yung mga ibang country na mas maganda kaysa dito. So dito kasi, tulad nga ng lagi kong pinapaalala, kaya nga ako gumagawa ng video para mai-share sa inyo na medyo mahirap dito lalo na pagka kahit sabihin nating kampanya medyo mahirap dahil hindi mo alam kung kailan babagsak yung kampanya marami na dito yung sa una maganda-ganda, hindi nila iniisip na uwi na ng Pilipinas, kumbaga sinamantala nila na maganda pa yung kampanya nila. Tapos bakasyon balik, tapos bigla na lang na nag-shutdown yung kampanya nila. So doon sila nahirapan dahil hindi nila makukuha yung benefits o kaya yung makukuha mo dahil dito may computation kasi dito Pag natapos mo yung 2 taon, meron kang kumbaga parang benefits na makukuha o ilang taon. So dito hindi ko may rekomenda dahil maraming ang ganyan na nagka-problema at ang labas ng nagtatrabaho is matagal siya maghintay na kung makuha yung benefits niya ay sa tagal ng paghihintay niya naisip niya na aalis na lang sa kampanya niya kaya nagiging undocumented na katulad ko, nagiging wala na yung magandang plano niya sa buhay medyo nandun pa rin pero parang malabo na. Halimbawa, nagplano siya na ganitong taon ay yung makukuha ko ang pera dito i-business ko. So wala na. Hindi na mangyayari. So ang payo ko sa inyo, kung gusto niyo pupunta dito, kung gusto niyo kahit yung mga household worker, yung mga magiging katulong, delikado 'yan. So ang payo ko diyan mga kakausa ay kung meron kayong kakilala dito na yung amo niya ay mabait, okay siya, yung nakakapagbakasyon siya ng yung makailang taon na siya, siyempre mabait, hindi naman magtatagal yung isang katulong kung hindi mabait yung amo. So kung meron kayong ganyan nakikilala, ay mas maganda na meron kayong kakilala, pero yung magdesisyon kayo na wala kayong kakilala tapos or apply kayo, mahirap dahil hindi nyo alam kung mapapaganda yung magiging amo nyo. So mas okay na meron kayong kakilala. Ganon din sa kampanya. Kung maganda yung kampanya at meron kayong kaibigan o kakilala, pinsan o kamag-anak, kung sinabi nila okay at may hiring, pwede kayong mag-apply. Pero yung mag-apply na lang kayo na hindi nyo alam, hindi kayo sigurado, yun ang may share ko lang na bilang nandito, mas maganda na kung meron kayong kakilala. Kasi dito kahit nga mga dito kahit mga nurse, mga engineer, minsan na delay ang sahod o kaya nahihirapan mga 2 buwan. Meron dito kasabihan dito sa ATM sila sumasahod. Alam niyo meaning ng ATM ngayon? After 3 months. So ayun mga kakausa, ang i-share ko,
At kung kayo po ay gustong mag-abroad, dun na lang kung kayo po ay household worker, mas recommend ko pa na Hong Kong, sa Singapore, Malaysia, mga yan. Pero dito kasi sa Saudi, ang pag-apply is napakadali eh. Lalo na pag may ready visa sa Pilipinas, ang daling pupunta dito. Wala pang isang buwan. Kung merong visa, talagang mabilis. Ang mai-recommend ko lang talaga is, may suggest ko lang, ay mas maganda na kung meron kayong kakilala dito. Para sigurado. At ang pag-abroad, hindi basta-basta na nagdesisyon ka ng isang beses lang. Pag-isipan mo mabuti, lalo na pag Saudi ang target mo na puntahan. Lalo na sa mga household workers. So, mag-isipan nyo ng mabuti. Minsan kasi, inggit yung nagpupush sa atin na mag-abroad eh. Dahil meron tayong kabatch, katulad yan. May kabatch ka na sa high school, nag-abroad. Kita mo, maganda. So, minsan nakikita natin sa mga post nila, maganda yung buhay nila. Yung baka maganda yung pinuntahan nila. Huwag tayong, dahil sa nakikita natin ay mainggit tayo. Pag-isipan natin kung ano yung magiging future natin kung makapag-abroad tayo. At yun nga, kung meron kayong kabatch, mas maganda na magtanong-tanong kayo. Kasi minsan kasi nahihiya tayo magtanong. Meron din yung desisyon na lang natin tapos hindi tayo magtanong. Gusto na lang natin na maka-abroad. So, dito sa Saudi mahirap. So, sa mga skilled naman, mga driver na katulad ko, maaaring doon na lang sa mas malaki sa New Zealand. O kaya pwede rin sa Canada. So, kung dito sa Saudi, ang kagandahan lang dito sa Saudi sa mga skilled workers, parang training ground. Kasi dito hindi stricto eh. May mga kasama ko dati na naging operator. Magsasaka sa Pilipinas, tapos nag-apply dito, naging operator. So, hindi masyadong mahigpit dito. Ngayon, nandun na sila sa New Zealand. So, napaganda na yung napuntahan nila. So, yun nga sinasabi ko, parang training ground lang dito. Pero dapat, yung maganda, yung parang nagte-training ka lang, magiging experience mo. Kasi dun sa New Zealand, sa Canada, kailangan ng experience. So, pwede rin dito. At yun nga, yung sinasabi ko lang sa inyo na dapat mayroon kayong kakilala. Ingay yung laki. Aeroplano. So ayun lang mga kosa, ang masasagot ko is kailangan natin na mag-isip ng mabuti bago tayo mag-abroad. Pag dito sa Saudi ang gusto nyong puntahan. So maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakapag-follow sa ating Facebook page, paki-follow naman at paki-subscribe ang ating YouTube channel. So hanggang dito lang mga kosa. Bye bye and God bless.